Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 781, Kabanata 781, Pagpatay ng dalawang tao. Isa. So ibig sabihin, may mga tao na nandito para sa formula ng tableta. Napataas ang kilay ni Bobby Aguilar at nagtanong. Eksakto, kaya kailangan mong mag-ingat. Tumango si Tilda Avery na may bahagyang ngiti. Hindi niya alam ang iniisip ni Bobby. Sa kanyang opinyon, dapat ay mayroon siyang concentric pill formula. By the way, Mrs. Avery, alam mo ba kung sino sa kanila ang nagtataglay ng concentric pill formula? Gusto kong malaman ang mga kakumpetensya ko. Nagsinungaling si Bobby Aguilar. Tumawa si Tilda at sinabing, bagaman maraming tao ngayon, 2 tao lang ang kailangan mong bigyang pansin. Ang isa ay tinatawag na Colin McDaniel, at ang isa ay Jeremy Thornton. Sabi ni Tilda Avery. Tahimik na binanggit ni Bobby Aguilar ang 2 pangalang ito at tumango, sige, Mrs. Avery, nakuha ko na. Bueno, bilasan mo, at gamitin mo ang iyong oras. May 3 araw ka lang. Sabi ni Tilda. Pagkatapos noon, tumayo si Tilda Avery at umalis. Pagkaalis niya, hindi napigilan ni Bobby na mapangiti, nagnakaw ng mga bagay. Iyan ang pinakamagaling ko. Gabi na. Natahimik ang buong looban. Ngunit sa ilalim ng katahimikang ito, umaagos ang mga nakatagong agos. Maraming tao, na puno ng pagpatay na layunin, ang naghahanda na agawin ang formula ng concentric pill. Tumayo si Bobby at lumabas ng bahay niya. Itinago niya ang sariling aura, maingat na tinungo ang tirahan ni Colin McDaniel. Nalaman na ni Bobby ang tirahan ni Colin noong araw, kaya hindi mahirap hanapin siya. Nakarating siya malapit sa tirahan ni Colin. Paglapit pa lang niya ay naramdaman ni Bobby ang ilang aura sa paligid. Pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata at nginisyon, mukhang may nakatalo sa akin. Napatingin si Bobby sa entrance door at napansin ang mga bakas ng paa sa ilang lugar. Halata namang may nauna sa kanya. Hindi siya nagmamadali bagkus ay tahimik siyang naghintay sa malapit. Makalipas ang ilang minuto. Madaling binuksan ang pinto ni Colin McDaniel, at pumasok ang 2 Marquis. Si Colin, na malapit ng matulog, ay napatalon sa takot. Mabilis siyang bumangon at medyo natakot, anong ginagawa mo? Hindi masyadong malakas si Colin, isang pick form lang ng Grandmaster. Nakaharap sa 2 tao sa military marquis realm, halos wala na siyang lakas para lumaban. Anong ginagawa mo? Ibigay mo ang iyong concentric pill formula. Malamig na sabi ng isa sa mga marquis. O ngayon ay ang iyong anibersaryo ng kamatayan. Namutla ang mukha ni Colin. Natatakot niyang sinabi, ako. Wala akong concentric pill formula. Huwag. Huwag kang magulo. Wala. Bullsh asterisk T. Alam ng lahat sa labas na ikaw ang may formula. Sigaw ng isa sa mga marquis. Isang hakbang pasulong ang isa pang marquis at hinawakan ng isang kamay ang leeg ni Colin. Dahil sa sobrang lakas, nahirapan si Colin na huminga. Nagumbok ang mga ugat sa kanyang noo, at sa sakit, sinabi niya, ako. Wala talaga akong concentric pill formula. Matigas pa rin ang ulo, ha? Fine. Kung hindi mo ibibigay ang formula ngayon, mamatay ka na. Sumigaw si Marquis, biglang tumaas ang hawak niya. Sa ilalim ng napakalaking pressure na ito, ang mukha ni Colin ay may mga ugat, at ang kanyang buong mukha ay namula at namamaga. Sok, hindi marunong magnakaw ng gamit at gustong pumatay. Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw sa mga tainga ng grupo. Paglingon ko, ito ay walang iba kundi si Bobby Aguilar. Tumingin siya sa 2 marquis at sinabing, pabayaan mo siya. Malamig na sinabi ng isa sa mga marquis, sino ka? Payo ko sa iyo na huwag maging abala. Ngumisi si Bobby, sabi ko, bitawan mo siya. Sa tingin ko nililigawan mo si kamatayan. Galit na sigaw ng isa sa mga marquis, saka sumugod kay Bobby. Napakatalas ng kanyang mga kuko habang nakatutok sa ulo ni Bobby. Malamig na tiningnan ni Bobby ang marquis at sinuntok ito. Boom! Sa isang suntok pa lang, nabasag na agad ang palad ni Marquis. Bago pa man siya makapagsalita ay dumapo na sa kanya ang gintong palad ni Bobby. Bitik!
Sa sampal na ito, nabasag ang ulo ng Marquis. Yumuko si Bobby, kinuha ang ginintoang kormula sa kanyang tiyan, at inihagis ang kanyang katawan sa isang tabi. Ang mukha ng isa pang Marquis ay naging nakamamatay na mapatla. Pinakawalan niya si Colin at malamig na sinabi, "Kuya, dapat nandito ka rin para sa concentric pill, di ba? Bakit hindi natin pagtulungan at pilitin itong batang ito na ibigay ang concentric pill? Ano sa tingin mo?" Hinimas ni Bobby Aguilar ang kanyang baba at bamulong, "Hindi yun masamang pagpili." "Hindi. Huwag." Nagpanik si Colin, mukhang takot na takot kay Bobby. "Tumahimik ka." Malakas na sinampal ng Marquis ang mukha ni Colin. Nilingan niya si Bobby at tumawa, "Kuya, marami akong paraan para pahirapan ang mga tao. Ginagarantiya ko na kaya kong isuko ang formula ng concentric pill." Tumingin si Bobby sa Marquis na nasa harapan niya at tumawa, "Hindi masama ang iyong mungkahi, ngunit ayokong makipagtambalan sa iyo. Ikaw, anong ibig mong sabihin?" Biglang nagbago ang mukha ni Marquis. Malamig na sinabi ni Bobby, "Ibig sabihin gusto kitang patayin. You dare. Alam mo ba kung sino ako?" Sigaw ni Marquis. "Ako ay mula sa Purple Flame Sect. Kung papatayin mo ako, ginagarantiya ko na hindi ka makakaalis sa Prosoponia Kingdom." Ngumisi si Bobby, "Anong Purple Flame Sect? Pinakaayaw ko sa pagbabanta." Nang matapos siyang magsalita ay sinampal siya ni Bobby at nabasag ang bungo niya. Sa isang kisap mata, nakapatay na siya ng dalawang Marquis. Dahil sa ganitong uri ng lakas, napatulala si Colin. Nanginginig siya at sinabing, "Salamat. Salamat." Hindi pinansin ni Bobby, dinampot niya ang dalawang golden core at sa kamarahang iwinagayway ang palad, isinara ang pinto. Umupo si Bobby sa harap ni Colin McDaniel at nakangiting sinabing, "Give me the concentric pill formula. How about that? Of course, you can set any conditions." Nagbago ang mukha ni Colin, at pinilit niyang ngumiti, "Sir, wala talaga akong concentric pill formula." "Ayaw mo." Nagtaas ng kilay si Bobby. "Siyempre, lahat sila ay nagsasabi na mayroon ka, at higit pa. Sa iyong lakas, kung wala kang formula, bakit kailangan mong makipagsapalaran?" Natahimik sandali si Colin, saka bumantong hininga, "To be honest, meron lang akong substitute, ginagamit din for detoxification. I just wanted to try my luck. Kung gumagana ang aking tableta kay Mr. Avery, sulit ito, ngunit hindi ko akalain na magdadala ito sa akin ng ganoong kapahamakan." Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby. Nakakunot ang noo niyang tanong, "Wala ka talagang concentric pill formula?" Masiglang tumanggaw si Colin, "Ayoko nga. Pero, parang si Jeremy Thornton. Paano mo nalaman iyon?" Kumunat ang noo ni Bobby. Nag-alinlangan si Colin at sinabing, "Narinig ko ito mula sa iba." Sa puntong ito, biglang iniba ni Colin ang usapan, "Iniligtas mo ang buhay ko, kaya may utang akong pabor sa iyo. Bagamat wala akong concentric pill formula, maaari kong ibigay sa iyo ang aking substitute pill formula." Nagtaas ng kilay si Bobby, nagulat, "Talaga? Talagang?" Tumanggo si Colin. Kabanata 782, Kabanata 782, "Kaya ganyan ito sa lungguhit isa. Ako, si Colin McDaniel, ay hindi kailanman may utang na loob sa sinuman. Pakiusap, ihahatid ko kaagad sa iyo ang formula." Nagmamadaling tumayo si Colin McDaniel at sinabing. Hindi tumanggi si Bobby Aguilar, tahimik na nakaupo at naghihintay. Makalipas ang halos 3 oras, lumapit si Colin McDaniel, dala ang formula. "Ito ang aking kapalit, na tinatawag na Dispel Poison Pill, na maaaring mag-alis ng halos lahat ng lason." Colin McDaniel na nagpahayag ng kumpiyansa. "Ngunit kung kaya nitong alisin ang lason sa katawan ni Mr. Avery, hindi ako sigurado." Kinuha ni Bobby Aguilar ang formula at tumayo, sinabing, "Maraming salamat. Nga pala, sa lakas mo, madaling makaakit ng pagpatay. Bakit hindi ka pumunta sa aking tirahan?" Mungkahi ni Bobby Aguilar. Umiling si Colin McDaniel, "Hindi, mas gusto kong mamuhay ng mag-isa. Salamat sa iyong pag-aalala." Nang makita ito, hindi na nagpumilit si Bobby Aguilar. Tumanggaw siya at umalis sa lugar.
Pagkatapos, nagmamadaling pumunta si Bobby Aguilar sa tirahan ni Jeremy Thornton. Gayunpaman, nang dumating si Bobby Aguilar sa tirahan ni Jeremy Thornton, hindi maiwasang magbago ang kanyang mukha. May isang katawan na nakahandusay sa lupa, basag-basag ang dibdib at nakakapangilabot. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Bobby Aguilar. Si Jeremy Thornton kaya ito. Mahinang bulong ni Bobby Aguilar. Bago pa makapag-isip si Bobby Aguilar, maraming tao ang pumasok mula sa labas. Ang lakas ng loob mong pumatay sa kalagitnaan ng gabi. Lumingon si Bobby Aguilar at nakita si Herman Avery na nangunguna sa dalawang marquis ng militar, malamig na nakatingin kay Bobby Aguilar. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, "Hindi ko pinatay ang taong ito, ako." "Kung hindi mo siya pinatay, bakit ka nandito?" Sigaw ni Herman Avery. Ibinuka ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig, nakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. May mali. Si Jeremy Thornton ay unang pinatay ng ibang tao. Higit sa lahat, malapit nang maipit sa kanya ang sisi. "Pinatay mo talaga si Jeremy Thornton, napakasama ng isip mo." Malamig na sabi ni Herman Avery. Nanatiling tuwid ang mukha ni Bobby Aguilar, na nagsasabing, "Sasabihin ko ulit, hindi ko siya pinatay." "Tama na sa kalokohan, ibaba mo siya." Sigaw ni Herman Avery. Sa sinabi nito, ang dalawang marquises ng militar ay lumapit kay Bobby Aguilar. Nagyayelong malamig ang mukha ni Bobby Aguilar, at mabilis na tumataas ang kanyang aura. Anong nangyayari? Sa sandaling ito, pumasok si Tilda Avery. Sinulyapan siya ni Herman Avery at sinabing, pinatay ng lalaking ito si Jeremy Thornton. Sa palagay ko gusto niyang pagnakawan ng formula, kaya pinatay at pinatahimik niya siya. Bobby Aguilar. Agad na kumunat ang mga kilay ni Tilda Avery. Yumuko si Bobby Aguilar at sinabing, "Mrs. Avery, hindi ko siya pinatay." Still trying to deny it. "Kung hindi mo siya pinatay, bakit ka nandito?" Galit na sabi ni Herman Avery. Magpapaliwanag na sana si Bobby Aguilar nang hamarang si Tilda Avery, umiling-iling. "Nandito si Bobby Aguilar dahil ipinakilala siya ng kaibigan ko. Hindi siya marunong magsinungaling. Hindi marunong magsinungaling. Tilda, huwag kang magpapaloko sa kanya." Malamig na sabi ni Herman Avery. Mahinang sinabi ni Tilda Avery, "Kuya, patay na si Jeremy Thornton. Kung arestuhin mo si Bobby Aguilar, sino ang magliligtas kay tatay?" Bahagyang kumunat ang noo ni Herman Avery, tila nararamdaman na may punto si Tilda Avery. "Bobby Aguilar, sabihin mo agad ang iyong posisyon." Nag-aalalang udyok ni Tilda Avery. Tumingin si Bobby Aguilar kay Herman Avery at same time na sinabi, "Mr. Avery, gagawin ko talaga ang tableta at pagagalingan si Mr. Avery. At saka, hindi ko pinatay ang taong ito." Walang pakialam si Herman Avery sa buhay o kamatayan ni Jeremy Thornton. Hanggat may makakagawa ng tableta, kahit isa o dalawang tao ang namatay, hindi ito mahalaga sa kanya. "Fine, paniniwalaan kita sa ngayon." Malamig na sabi ni Herman Avery. "Ngunit binabalaan kita, kung hindi ko makita ang tableta sa loob ng 3 araw, hindi kita bibitawan." Matapos iwanan ang mga salitang ito, tumalikod at umalis si Herman Avery. Pagkaalis niya, mabilis na nagtanong si Tilda Avery, "Bobby Aguilar, anong nangyayari?" Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, "Gusto kong talakayin sa kanya ang formula para sa concentric pill, ngunit pagdating ko, patay na siya." Matigas na sinabi ni Tilda Avery, "Bakit ka dumating sa kalagitnaan ng gabi?" Hindi natarante si Bobby Aguilar at nagpaliwanag, "Pumunta muna ako kay Colin McDaniel at nakipag-usap sa kanya sa halos buong gabi, kaya na-late ako." Nang makita ito, hindi na nagtanong pa si Tilda Avery. Tumango siya at sinabing, "Hanggat ang concentric pill ay ginawa, wala sa mga ito ang mahalaga." Tumango si Bobby Aguilar, "Mrs. Avery, naiintindihan ko." Sa puntong ito, biglang may naisip si Bobby Aguilar. "Mrs. Avery, alam mo ba ang tungkol sa Purple Flame Sect?" Tanong ni Bobby Aguilar. "Purple Flame Sect?" Bahagyang kumunat ang noo ni Tilda Avery. "Bakit ka nagtatanong tungkol sa Purple Flame Sect nang walang dahilan?" Casual na sinabi ni Bobby Aguilar,
wala lang, narinig ko lang na may nagbanggit nito, kaya gusto kong magtanong. Mataimtim na sinabi ni Tilda Avery, ang Purple Flame Sect ay isang lokal na puwersa na may mahusay na lakas, na mayroong higit sa 20 military marquises, kabilang ang ilan sa pinakamataas na anyo ng military marquis. Sa ganoong lakas, kahit na ang aming pamilya Avery ay hindi nais na masaktan sila. Nang marinig ang mga salitang ito, medyo nabahala si Bobby Aguilar. Hindi dahil sa takot siya sa Purple Flame Sect. Pangunahing nag-aalala siya na kapag umalis siya, pananagutan ng Purple Flame Sect ang pamilya Avery. Kung makukuha ko ang kapangyarihan ng Martial Saint, maaari ko ring bisitahin ang Purple Flame Sect. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. At ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan ang kapangyarihan ng Martial Saint. Pagkatapos magpaalam kay Tilda Avery, muling inilibot ni Bobby Aguilar ang silid bago bumalik sa kanyang sariling tirahan sa kalagitnaan ng gabi. Pagbalik, kinuha ni Bobby Aguilar ang 2 gintong core. Ang mga gintong core ay nagbuga ng madilim na liwanag sa dilim. Isang makapal na chi ang bumalot at bumalot sa silid. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar, at sinabing, ang mga gintong core na ito ay talagang magagandang bagay. Kung maaari lang akong makakuha ng ilan pa. Sa pag-iisip nito, biglang nagkaroon ng ideya si Bobby Aguilar. Pagkatapos ng ilang deliberasyon, sa wakas ay tumawa siya ng malamig, ayan, nakapagdesisyon na ako. Pagkatapos noon, kinuha ni Bobby Aguilar ang formula na ibinigay sa kanya ni Colin McDaniel at pinag-aralan itong mabuti. Karamihan sa mga halamang gamot na naitala sa formula na ito ay karaniwan, at ang paraan ng pagpipino ay hindi mahirap. Maaari ba talagang gamutin ng bagay na ito ang lason? Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot. Saglit siyang nag-isip at saka isinantabi ang formula. Kaagad pagkatapos, ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, hinahanap ang formula para sa Dispel Poison Pill sa kanyang minanang alaala. Meron talaga. Mabilis na natagpuan ni Bobby Aguilar ang formula para sa Dispel Poison Pill sa kanyang minanang alaala. Ha! Makalipas ang ilang minuto, bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Ang formula sa kanyang minanang alaala ay tila iba sa ibinigay sa kanya ni Colin McDaniel. Karamihan sa mga pangunahing halamang gamot ay pareho, ngunit ang ilan sa mga halamang gamot ay ganap na naiiba. Hindi lamang ang mga damo ay naiiba, ngunit ang kanilang mga epekto ay ganap na kabaligtaran. Tinitigan ni Bobby Aguilar ang formula na nasa kamay niya, na nakakunot ang kanyang mga kilay. Makalipas ang ilang minuto, lumuwag ang kilay ni Bobby Aguilar. Malamig siyang tumawa, so ayun, naiintindihan ko na. Kabanata 783, Kabanata 783, 18 gintong core sa lungguhit isa. Niligpit niya ang formula at saka dahan-daang pumikit na parang may hinahanap. Kinabukasan. Nagbukas ang medicine storage sa oras, at maraming mga pillmaster ang dumating upang mangolekta ng mga halamang gamot, kabilang si Bobby Aguilar. Pagdating pa lang niya sa medicine storage, nasagasaan ni Bobby Aguilar si Colin McDaniel. Masiglang binati siya ni Colin, Mr. Aguilar, nandito ka rin ba para mangolekta ng mga halamang gamot? Ngumiti si Bobby Aguilar at sinabing, oo, paano ka? May nangyari ba kagabi? Napakamot ng ulo si Colin at sinabing, wala akong recipe para sa concentric pill, kaya walang problema. Oo. Bahagyang tumango si Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Colin, Mr. Aguilar, narinig ko na pinatay mo si Jeremy Thornton kagabi. Nakuha mo ba ang formula para sa concentric na tableta? Hindi man malakas ang boses niya, umabot pa rin ito sa tenga ng lahat. Pagkasabi pa lang niya nito ay agad na napatingin kay Bobby Aguilar ang lahat ng tao sa paligid. Ang kanilang mga titig ay puno ng matinding pagpatay at kasakiman. Nang makita ito, mabilis na tinakpan ni Colin ang kanyang bibig at bamulong, may nasabi ba akong mali? Kumaway ng mapagbigay si Bobby Aguilar at sinabing, wala lang. Tumango si Colin at sinabing, kung gayon, Mr. Aguilar, papasok muna ako. Tumugon si Bobby Aguilar at hindi nagmamadaling sumunod. Nakatayo siya sa pintuan, ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang nagwawalis sa mga tao.
At ang mga mata ng mga tao ay kay Bobby Aguilar din. Pinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, at isang bakas ng malamig na tawa ang bumungad sa kanyang mukha. Sa mga taong ito, mayroon lamang 7 military marquises, at ang iba ay pawang mga grandmaster at master. Walang sinuman kundi ang mga military marquises ang nang-ahas na pag nasaan si Bobby Aguilar. Huminga ng mahina si Bobby Aguilar at saka humakbang papasok sa medicine storage. Sa panahon ng koleksyon ng damo, ang mga mata ni Bobby Aguilar ay walang kamalay-malay na natangay sa karamihan. Gusto niyang makita kung anong uri ng halamang gamot ang iniinom ng mga taong ito. Hindi nagtagal, may napansin si Bobby Aguilar na mali. Ang mga halamang gamot na nakolekta ng mga taong ito ay tila pareho. Hindi lamang pareho ang mga halamang gamot, ngunit maging ang dami ay magkatulad. Ganyan talaga, bulong ni Bobby Aguilar sa sarili. Siya ay ganap na nakumpirma ang kanyang mga iniisip. Pagkatapos mangolekta ng mga halamang gamot, tumalikod si Bobby Aguilar at umalis sa imbakan ng gamot. Noong araw na iyon, hindi nagmamadali si Bobby Aguilar na pinuhin ang tableta, ngunit naka-cross-legged sa kama, nagpapahinga ng nakapikit. Sok, hindi ka naman nagmamadali, sabi ng lalaking may bigot, humakbang pasulong. Iminulat ni Eth Aguilar ang kanyang mga mata at sinabing, mayroon ka bang paraan para matulungan akong makahanap ng isang tao? Sumimangot ang lalaking may bigot at sinabing, maghanap ka ng isang tao. May mga pamamaraan para dyan, ngunit kailangan ko ng personal na bagay nila, tulad ng buhok o kung ano paman. Paano kung wala? May posibilidad bang makahanap ng isang tao sa pamamagitan ng paghihinuha ng mga lihim ng langit? Tanong ni Bobby Aguilar. Ang lalaking may bigot ay nanunuya, masyado kang nag-iisip. Kung ikaw ay isang makapangyarihang realm cultivator, marahil ay magagawa mo, ngunit isang military marquis. Imposible. Tangulang ang naitango ni Bobby Aguilar. Gabi na. Unti-unting nagdilim ang langit. Tila matutulog na ang lahat sa mundo, ngunit sa sandaling iyon, biglang iminulat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata. Bumangon siya at dumungaw sa bintana, parang may hinihintay. Makalipas ang kalahating oras, biglang may gumalaw sa labas ng pinto. Pagkatapos, sunod-sunod na umagos ang isang alon ng nakakatakot na enerhiya. Nandito na sila. Isang pagsabog ng kinang ang bumungad sa mga mata ni Bobby Aguilar. Bago pa man tuluyang bumagsak ang kanyang mga salita, biglang bumukas ang pinto ng silid sa pamamagitan ng pagsabog ng enerhiya. Kaagad pagkatapos, maraming tao ang pumasok. Ang mga lalaking ito ay nasa military marquis realm, at hawak nila ang lahat ng uri ng mahiwagang artifact sa kanilang mga kamay. Ang kanilang mga artifact ay may pambihirang kalidad at naglalabas ng hindi pangkaraniwang mga aura. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanila at walang pakialam na sinabi, ano ang nagdadala sa inyong lahat dito ng gabing-gabi? Lumapit ang isa sa kanila na may malamig na ngiti, bata, huwag kang tulala. Nasaan ang formula para sa concentric na tableta? Tama. Pinatay mo si Jeremy Thornton, dapat nasa iyo ang formula. Ibigay mo ang formula at ililigtas namin ang iyong buhay. Tumingin si Bobby Aguilar sa mga lalaking nasa harapan niya at mahinang ngumiti, paano kung hindi ko ito ibigay? Hindi. Napahagalpak ng tawa ang isa sa kanila. Napapalibutan ka na, may mapagpipilian pa ba? Tumaas ang isang kilay ni Bobby Aguilar, napapalibutan. Nang iilan lang sa inyo. Habang nagsasalita siya, biglang itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang palad at kinuyam ang kanyang mga daliri. Sa isang iglap, isang serye ng mga spatial na hadlang ang lumitaw sa kanilang paligid. Narinig mo na ba ang idioma na mangyaring pumasok sa banga? Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar. Bahagyang nagbago ang kanilang mga mukha, at kumunat ang noo nila, anong ibig mong sabihin? Ngumisi si Bobby Aguilar, sinadya kong inilabas ang balita na mayroon akong formula para sa concentric na tableta upang maakit ka rito. Hikayatin tayo dito. Nang marinig ito ng mga lalaki ay humagalpak sa tawa. Tama, ngunit huwag mong intindihin, hindi ko sinusubukan na makakuha ng anumang mga lihim na diskarte o formula mula sa iyo. Kailangan ko lang ang iyong mga ginintoang core. Bahagyang ngumiti si Bobby Aguilar. Anak, masyado kang mayabang.
Isang hakbang pasulong ang isa sa kanila at sumigaw. Sa tingin mo kaya mo ba kaming pitong mag-isa? Uminom ng tubig si Bobby Aguilar at mahinang nagsabi, wala man lang pick for military marquee, at nang ahas kang maging mapangahas. Bago pa man bumagsak ang kanyang mga salita, biglang tumalsik ang tubig sa kanyang mga kamay. Ang tubig na ito ay naglalaman ng malakas na espiritual na kapangyarihan ni Bobby Aguilar, at ang kapangyarihan nito ay hindi maihahambing sa kahit isang bala. Bang, bang, bang. Ilang patak lang ng tubig ang nakabasag ng tuhod ng ilang tao. Napakalakas ng puwersa. Nagbago agad ang mukha ng mga tao. Sabay-sabay tayong lahat at patayin siya. Sigaw ng isa sa kanila. Nakita niya ang lalaking hawak ang mahiwagang artifact sa kanyang kamay, humakbang patungo kay Bobby Aguilar. Ang mahiwagang artifact ay kumikislap sa kanyang kamay, at isang nakakatakot na kapangyarihan ang agad na pumuno sa hangin. Mamatay. Ang nakakatakot na puwersa, na hinimok ng mahiwagang artifact, ay dumiretso kay Bobby Aguilar. Ngumuso si Bobby Aguilar at hinawakan ang kanyang golden fist, sinuntok pabalik. Dang! Ang malakas na tunog ay umalangaw sa isang iglap, at ang mahiwagang artifact ay nabasag bilang tugon. Paano nangyari ito? Bago pa siya makapag-react ay tinamaan na siya ng kamao ni Bobby Aguilar. Isang suntok lang nabasag ang ulo niya. Yumuko si Bobby Aguilar at kinuha ang golden core sa kanyang dantian. Pagkatapos ay pinunasan niya ang dugo sa kanyang manggas. Bueno, nakaipon na ako ng halos 10 gintong core ngayon. Mahinang sabi ni Bobby Aguilar. Ang mga mukha ng natitirang mga lalaki ay naging sobrang pangit. Ang ilan ay may balak pang ang umatras at magtangkang tumakas. Ngunit naglatag na ng spatial barrier si Bobby Aguilar, kaya paano niya hahayaan silang makatakas? Dahil nandito ka, iwan mo na ang lahat. Malamig na sigaw ni Bobby Aguilar at agad na humakbang. Sa isang iglap, ang mga gintong ilaw ay sumabog, at ang buong silid ay napuno ng panaghoy. Sa loob lamang ng 10 minuto, eksaktong 7 pang bangkay ang nasa silid. Binuksan ni Bobby Aguilar ang kanilang mga dantian at kinuha ang mga gintong core. Sa mga taong ito, mayroon na akong 18 ginintoang core. Sabi ni Bobby Aguilar na may kasiyahan sa mukha. Kabanata 784, Kabanata 734, Hindi ako naniwala sa iyo sa lungguhit isa. Kung mayroon lamang kaunting ginintoang core, walang pagkukulang sa paglilinang. Kung makukuha ko ang kapangyarihan ng Martial Saint, lilipulin ko ang Purple Flame Sect at magkakaroon ng maraming Golden Core. Lihim na nag-isip si Bobby Aguilar. Kung mapapawi niya ang lahat ng kalapit na puwersa, mas mabuti pa iyon. Gumamit si Bobby Aguilar ng espiritual na apoy upang itapon ang mga bangkay na ito, at pagkatapos ay natulog. Kinabukasan. Dumating na naman si Bobby Aguilar sa medicine storage. Ngayon, malinaw na mas kaunti ang mga tao sa imbakan ng gamot dahil karamihan sa kanila ay nakakolekta na ng kanilang mga halamang gamot. Nang dumating si Bobby Aguilar sa medicine storage, pumipili si Colin McDaniel ng mga halamang gamot. Lumapit sa kanya si Bobby Aguilar, tinapik ang kanyang balikat, at natatawang sinabi, nagkataon lang. Biglang lumingon si Colin McDaniel, at baka sa mukha niya ang pagtataka nang makita niya si Bobby Aguilar. Mr. Aguilar, paano ka narito? Hindi malay na tanong ni Colin McDaniel. Tumawa si Bobby Aguilar, syempre, nandito ako para mamitis ng mga halamang gamot. At ikaw? Pilit na ngumiti si Colin McDaniel, ako. Ganon din ako. Pagkasabi noon ay dali-dali siyang pumitas ng ilang halamang gamot at umalis sa lugar. Sa pagtingin sa kanyang papaalis na figure, hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na mapangiti. Ngayon ang huling araw, at ang mga Peel Master ay gumagawa din ng kanilang mga galaw. Sa buong asyenda, ang Peel Clouds ay paminsan-minsan ay namumuo, na nagpapatunay na maraming tao ang matagumpay na nakapagpino ng Peels. Hindi na ako pwedeng mag-aksaya pa ng oras. Lihim na napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Inilabas niya ang medicinal cauldron at sinindihan ang espiritual na apoy gamit ang kanyang kamay para simulan ang pagpino ng Peels. Mula umaga hanggang gabi, sa wakas ay dahan-daang binuksan ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata.
Dahan-dahan siyang bumangon, ipinakita ang isang bakas ng chi na dumadaloy mula sa kanyang mga palad. Ang bakas ng chi na ito ay dahan-daang nahulog sa medicinal cauldron. Sa sandaling ito, ang mga mag-aaral ni Bobby Aguilar ay biglang lumiit, at siya ay bumulong, ang pil ay nabuo. Boom! Isang malakas na ingay ang lumabas sa kwarto. Kasabay nito, isang malaki at makulay na ulap ang lumitaw sa kalangitan. Ang pil cloud na ito ay agad na nakaakit ng hindi mabilang na mga tingin. Maraming tao ang tumingala sa langit at namangha sa ganda ng pil cloud. Ang gayong pil cloud ay dapat na isang hindi pangkaraniwang pil. Sok-sok, parang may mga expert talaga dito sa Avery Family Manor. Ang pil cloud sa langit ay nagtagal ng mahabang panahon bago unti-unting naglaho. Kasabay nito, may lumabas na pil sa palad ni Bobby Aguilar. Ang pil ay madilim na itim at naglabas ito ng kakaibang amoy. Sa unang tingin, hindi ito mukhang isang divine rank pil. Ito ba ang concentric na tableta? Humakbang ang lalaking may bigot at nagtanong. Umiling si Bobby Aguilar, hindi, wala akong formula para sa concentric na tableta. Kung gayon, ano ito? Naguguluhang tanong ng lalaking may bigot. Walang pakialam na sumagot si Bobby Aguilar, isa itong alternatibo. Isang dispel poison pill. Tanong ng lalaking may bigot. Umiling si Bobby Aguilar ngunit hindi sumagot. Iniligpit niya ang pill at tahimik na naghintay sa darating na bukas. Kinabukasan, sa umaga. Maraming mga pillmaster ang nagtipon ng maaga sa plaza. Si Bobby Aguilar, kasama ang lalaking may bigot, ay dumating sa plaza. 3 araw na ang nakalipas, may 12 ng tao sa parisukat na ito. Ngunit ngayon, halos 10 tao na lamang ang natitira. Sok-sok, mukhang may masaker na nangyari sa 3 araw na ito. Sabi ni Bobby Aguilar. Habang nag-uusap sila, napansin ni Bobby Aguilar si Colin McDaniel sa hindi kalayuan. Agad siyang naglakad patungo sa direksyon ni Colin McDaniel. Mr. McDaniel, na-refine na ba ang pil? Casual na tanong ni Bobby Aguilar. Si Colin McDaniel ay tumawa ng awkwardly, ito ay Pino, ano ang tungkol sa iyo? Ngumiti si Bobby Aguilar, gayon din dito, maaari ko bang tingnan ang iyong tableta? Nag-iba ang mukha ni Colin McDaniel, at nagmamadali siyang umiling, kawawa ang kakayahan ko, hindi ko ipapakita. Ngumiti si Bobby Aguilar, hindi na nagpumilit pa. Nagtipon ang mga tao, nakatayo sa plaza, naghihintay sa pagdating ng pamilya Avery. Makalipas ang mga 10 minuto. Dumating ang 3 magkakapatid na Avery sa plaza. Sinulyapan ni Herman Avery ang lahat at walang malasakit na sinabi, ang 3 araw ay tapos na, binabati kita sa lahat na nagpino ng isang tableta. Pagkatapos noon, napatingin si Herman Avery kay Tilda Avery sa gilid niya. Agad nang umiti si Tilda Avery, lahat, sisimulan na natin ang pagkolekta ng mga tabletas, mangyaring ipakita ang mga tabletas sa iyong mga kamay. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, maraming mga pillmaster ang kumuha ng mga tabletas sa kanilang mga kamay. Si Bobby Aguilar ay hindi nagmamadali, at tahimik na nakatayo sa ibaba. Ganon din si Colin McDaniel, bahagyang nakapikit at hindi gumagalaw ng matagal. Mr. McDaniel, bakit hindi mo pa iniharap ang pill? Tanong ni Bobby Aguilar. Iminulat ni Colin McDaniel ang kanyang mga mata at ngumiti, hindi ako nagmamadali. Nang makita ito, hindi na nagtanong pa si Bobby Aguilar. Sa itaas nila. Ininom ni Tilda Avery ang mga pills na iniharap ng lahat, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na kumikislap sa pagkabigo. Ito ay hindi isang concentric na tableta. Gusto namin ng concentric pill, dapat mong itago ito. Pasensya na. Sunod-sunod na pinabalik ang mga pill masters, puno ng pagkabigo ang kanilang mga mukha. Sa kabutihang palad, ang pamilya Avery ay mabait pa rin, at ang mga nabigong pinuhin ang concentric na tableta ay makakatanggap pa rin ng malaking halaga ng pera. Di nagtagal, si Bobby Aguilar at Colin McDaniel na lang ang naiwan sa plaza. Mr. Aguilar, bakit hindi ka pa umaalis? Naguguluhang tanong ni Colin McDaniel. Ngumiti si Bobby Aguilar, pareho tayo ng tableta, tama. Binigyan mo ako ng formula, kaya dapat hayaan muna kita.
Colin McDaniel chuckled, iyan ang akma, iyon ang akma. Pagkatapos noon, naglakad si Colin McDaniel patungo sa direksyon ni Tilda Avery. Nang makita ito, sumunod kaagad si Bobby Aguilar. Sa ngayon, halos nawalan na ng pasensya ang magkapatid na Avery. Sumimangot si Herman Avery, ang tableta ba sa iyong kamay ay isang concentric na tableta? Kung hindi, hindi na kailangang ipakita ito. Bahagyang ngumiti si Colin McDaniel, malalaman mo kung ito o hindi pagkatapos mong tingnan. Pagkatapos nito, ibinalik ni Colin McDaniel ang kanyang palad, at isang tableta ang nahulog sa kanyang kamay. Ininom ni Tilda Avery ang tableta at pinagmasdan itong mabuti. Bakas sa mukha niya ang pagkagulat, at sa wakas ay napabulalas siya ng may kagalakan, ito talaga ay concentric peel. Kuya, concentric peel talaga ito. Talaga. Dali-dali itong kinuha ni Herman Avery. Maingat niyang sinuri ito at napabulalas, ito ay talagang isang concentric na tableta. Ipinagmamalaki ni Colin McDaniel, syempre. Sumimangot si Bobby Aguilar sa tabi niya, Mr. McDaniel, hindi mo ba sinabi na wala kang formula, tanging ang formula ng Dispel Poison Peel? Ikaw. Nagsinungaling ka sa akin. Sumimangot si Colin McDaniel, Fool, sa tingin mo ba sasabihin ko sa iyo ang totoo? Ibinigay ko sa iyo ang formula ng Dispel Poison Peel para lang mawalan ka ng bantay. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Kaya ang impormasyon ni Jeremy Thornton ay sinadya mo ring ilik, na may layuning mapatay siya, tama ba? Hehe, hindi ka pwedeng magsalita ng kalokohan. Bagamat hindi ito inamin ni Colin McDaniel, medyo malinaw ang kanyang kahulugan. Saglit na napabuntong hininga si Bobby Aguilar, Colin McDaniel, tinago mo ito ng malalim. Tinuya ni Colin McDaniel, tinatawag itong panlilinlang sa digmaan. Oo, panlilinlang sa digmaan. Bahagyang tumango si Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, sumilay ang malamig na ngiti sa mukha ni Bobby Aguilar. Buti na lang, hindi ako naniwala sa mga kasinungalingan mo simula pa lang. Ngumisi si Bobby Aguilar, na nagpapakita ng isang subo ng mapuputing ngipin. Kabanata 785, Kabanata 785, ang tunay na concentric peel sa lungguhit isa. Bahagyang nagbago ang mukha ni Colin McDaniel, at malamig niyang sinabi, anong ibig mong sabihin? Napangisi si Bobby Aguilar, sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa iyong mga kasinungalingan? Ang formula ng Dispel Poison Peel na ibinigay mo sa akin ay puno ng mga butas, hindi lamang ito peke, ngunit maaari pa itong mag-trigger ng lason. Colin McDaniel, kung hindi ako nagkakamali, dapat binigay mo itong pekeng Dispel Poison Peel formula sa iilang tao, tama? Bakas sa mukha ni Colin McDaniel ang gulat, at sumigaw siya, ikaw, huwag kang magsalita ng walang kaparirikon. Nagpatuloy si Bobby Aguilar, nakuha mo ang formula mula sa mga kamay ni Jeremy Thornton, hindi ba? Nang marinig ito, ang mukha ni Colin McDaniel ay namutla sa isang iglap. Hindi ko talaga alam kung anong paraan ang ginamit mo para dein ang tiwala ni Jeremy Thornton. Ngumisi si Bobby Aguilar. Sumigaw si Colin McDaniel, ikaw. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikon. Ako. Hindi. Hindi ba? Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar. Colin McDaniel, halimaw ka, hindi mo lang dinaya ang formula mula sa mga kamay ni Jeremy Thornton kundi sinadya mo rin siyang patayin. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Upang maalis ang mga kakumpetensya, sinasadya mong magpakalat ng mga chismis sa medicine storage, na sinasabi na mayroon akong formula para sa concentric na tableta, na may layunin na alisin ako, tama ba? Sa puntong ito, namuuna ang butil ng malamig na pawis sa noo ni Colin McDaniel. Natarante siya at sinabing, hindi. Hindi ka nagsasalita ng kalokohan. Sinisiraan mo ako. Ngumisi si Bobby Aguilar, hindi ko alam kung sinisiraan kita, pero ang alam ko lang ay hindi kumpleto ang concentric peel formula sa mga kamay ni Jeremy Thornton. Ang isang hindi kumpletong concentric peel formula ay hindi lamang walang epekto ngunit magiging sanhi ng paglabas ng lason sa katawan. Colin McDaniel, gusto mo bang saktan si Mr. Avery? Nanlaki ang mga mata ni Colin McDaniel, at nauutal siya. What?
The formula is incomplete. Sa sandaling sabihin ang mga salitang ito, isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Bobby Aguilar. Na-realize din ni Colin McDaniel na mali ang sinabi niya, at sa isang iglap na mutla ang mukha niya. Tumaas ang isang kilay ni Bobby Aguilar, so inaamin mo. Si Herman Avery, na nakatayo sa tabi nila, ay mabilis na humakbang, hinawakan ang leeg ni Colin McDaniel, at sumigaw, "Magsalita ka. Totoo ba ang sinabi ni Bobby Aguilar o hindi?" Hindi siya, nagsisinungaling siya. Mahinang sabi ni Colin McDaniel. Ngumisi si Bobby Aguilar sa gilid, nilinaw ko ng gusto na hindi kumpleto ang formula na ito. Kung inumin ni Mr. Avery ang tabletang ito, mamamatay siya kaagad. Nang marinig ito, nabalisa si Herman Avery. Hinawakan niya ang leeg ni Colin McDaniel, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Totoo ba ang sinabi ni Bobby Aguilar o hindi? Kung may mangyari sa aking ama pagkatapos uminom ng tabletang ito, hindi kita hahayaang mabuhay o mamatay." Natarante rin si Colin McDaniel sa puntong ito, at nanginginig siya, Mr. Avery, niloko talaga ang formula ni Jeremy Thornton, pero hindi ko alam na hindi kumpleto ang formula. Hindi ko alam na ang hindi kumpletong formula ay mamamatay. Mr. Avery, wala akong intensyon na saktan si Mr. Avery. Galit na sumigaw si Herman Avery, "Anak ka ng aso." With that, sinampal ni Herman Avery ang mukha ni Colin McDaniel. At ang pil na inaalok ni Colin McDaniel ay dinurog ni Herman Avery. Nakita ito ni Bobby Aguilar at nakahinga ng maluwag sa kanyang puso. Sa katunayan, ang lahat ng ito ay haka-haka lamang ni Bobby Aguilar. Hindi kumpleto ang formula sa mga kamay ni Jeremy Thornton, sadyang ginamit lang ito ni Bobby Aguilar para linlangan si Colin McDaniel. Noong araw na iyon, matagumpay na nahanap ni Bobby Aguilar ang formula sa silid ni Jeremy Thornton. Pero nahulaan na ni Bobby na si Colin McDaniel din ang may formula, kaya sinadya niyang sabihin ang mga salitang ito, dahilan para hindi magtiwala si Colin McDaniel. Sa ganitong paraan, si Bobby Aguilar lamang ang nagtataglay ng concentric na tableta. "I-drag mo siya palabas." Kinaweyan ni Herman Avery ang kanyang kamay. Agad na humakbang pasulong ang ilang lalaki, na parang patay na asong hinayla palabas si Colin McDaniel. Si Bobby Aguilar lang ang naiwan sa eksena. Ngumiti si Tilda Avery at tumingin kay Bobby, sinabing, "Bobby, dapat mayroon kang kompletong formula para sa concentric peel, tama ba?" "Oo naman." Nakangiting sabi ni Bobby Aguilar. Pinahit niya ang palad at inilabas ang concentric peel. Pagkatapos, iniabot ni Bobby Aguilar ang tableta kay Tilda Avery. Ininom ni Tilda Avery ang tableta at maingat na pinagmasdan ito saglit bago tumanggo, ito nga ang concentric na tableta. Phew, mabuti naman. Nakahinga rin ng maluwag si Herman Avery. Tumingin siya kay Bobby Aguilar at sinabing, "Sumama ka sa akin, kapag nagising ang tatay ko, tiyak na gagantimpalaan ka ng pamilya Avery natin." Tumango si Bobby Aguilar, "Salamat, Mr. Avery." Pagkatapos, sinundan ni Bobby Aguilar ang tatlong Avery sa isang villa. Inilagay si Mr. Avery sa isang sunroom sa itaas na palapag ng villa. Maraming bodyguard ang nagbabantay sa lugar, at ang pinto ay gawa sa mga espesyal na materyales. Pagbukas ng pinto, isa lang ang malaking kama sa maluwag na kwarto. Ang sikat ng araw ay bumuhos sa silid sa pamamagitan ng salamin, na naging komportable. Kinuha ni Herman Avery ang concentric peel kay Mr. Avery at marahang inilagay ito sa kanyang bibig. Tahimik na naghihintay si Bobby Aguilar sa gilid. Lumipas ang oras, at pagkaraan ng mga 10 minuto, sa wakas ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng paggalaw si Mr. Avery habang nakahiga siya sa kama. Bigla siyang nagmulat ng mata, na sinundan ng marahas na ubo. "Tatay." Agad namang sumugod ang tatlong Avery at inilalayan si Mr. Avery. "Dad, sa wakas gising ka na." Hindi napigilan ni Mr. Avery ang pag-ubo, at marahang tinapik ni Tilda Avery ang likod niya. Makalipas ang ilang minuto, biglang tumalsik si Mr. Avery ng isang subo ng dugong itim. Ang dugo ay naglabas ng isang malakas,
Mabahong amoy, na parang ang mga lason ay kumakalat sa loob nito. Naningkit ang mga mata ni Bobby Aguilar, at agad siyang naglabas ng isang tipak ng espiritual na apoy. Ang apoy ay bumagsak sa dugo, agad itong sumangga. Matapos idura ang subo ng dugo, tila mas bumuti ang kalagayan ni Mr. Avery. Dad, ano ang nararamdaman mo ngayon? Kinakabahang tanong ng tatlong magkakapatid na Avery. Medyo blanko ang tingin ni Mr. Avery sa paligid at sinabing, ano ang nangyari sa akin? Tay, ilang taon ka nang walang malay. Ikinwento ng magkapatid ang mga pangyayari kay G. Avery. Si Bobby Aguilar ay hindi nanatili sa silid. Agad siyang tumalikod at umalis. Bakit ka lumabas? Naguguluhan na tanong ng lalaking may bigot. Ikinalat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay, ito ay isang malalim na relasyon ng ama-anak. Bakit ako dapat manatili sa loob? Paano ang power of Martial Saint? Sumang-ayon ba sila? Mabilis na tanong ng lalaking may bigot. Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, hindi ko pa nababanggit, ngunit hindi ako nagmamadali. Lalapitan nila ako. Ang ilang mga bagay ay hindi maaaring minamadali. Pagkabalik sa kanilang tirahan, si Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot ay tahimik na naghintay sa silid. Pagsapit ng gabi, personal na dumating si Tilda Avery sa silid.